Pinagtaksila ng asawa, ninakawan ng sariling biyenan, at pinalaya sa bahay na ako mismo ang nagpatayo. Habang nagpapakasasa si Marco sa kandungan ng kanyang kabit, iniwan nila akong duguan ng puso sa ulan. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit hindi nila alam. Sa bawat luhang pumatak, isang plano ng pagbabalik ang nabubuo. Sino ngayon ang mawawalan ng lahat? Handa na ba kayong makita ang aking muling pagsilang? Huwag kang mag-alala, Mama. Pipirma rin si Althea sa dokumento ng paglilipat ng titulo. Saan pa ba siya pupunta? Wala naman siyang pamilyang matatakbuhan at sa atin lang siya nakadepende sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa aking likuran. Kalmado, walang bakas ng pag-aalinlangan at puno ng kumpiyansa. Nakatayo ako sa labas ng bahay, tanging ang manipis na kahoy ng pinto ang namamagitan sa akin at sa 2 taong itinuring kong mundo. Sa aking mga kamay, maingat kong hawak ang isang lila at puting cake na ako mismo ang naghurno mula pa madaling araw. Iyon ang paboritong flavor ni Marco, ang regalo ko para sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang bawat pahid ng icing ay ginawa ko ng may pagmamahal sa kabila ng kirot sa aking mga daliri dahil sa maghapong paglalaba at paglilinis ng bahay. Siguraduhin mo lang, Marco. Sagot naman ni Mama Remedios, ang aking biyenan. Ang kanyang tinig ay may halong pandidiri na hindi ko inaasahan. Pagod na akong makita ang pagmumukha ng babaeng iyan dito. Masyado siyang madusing, parang katulong na palaging amoy kusina. Hindi siya nababagay sa katayuan natin ngayon. Mas disente si Bianca, mas may class na iharap sa mga kaibigan ko. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng cake sa aking mga bisig. Ang bango ng banila at ube na kanina ay nagpapasaya sa akin. Ngayon ay tila nakakasuka na. Ang init ng hapon ay biglang napalitan ng isang nanunuot na ginaw na nagmula sa aking kaibuturan. Bumitaw ang lakas sa aking mga daliri. Ang platong porselana na kinalalagyan ng cake ay dahan-dahang nadulas mula sa aking pagkakahawak. Hindi ito naglabas ng malakas na ingay nang tumama sa makapal na alpombra ng pasilyo, ngunit sa loob ng aking dibdib, narinig ko ang isang malakas na pagbasag na tila wumasak sa bawat piraso ng aking pagkatao. Ang cake na pinaghirapan ko ay nakasubsob na ngayon sa sahig. Wasak ang magandang disenyo. Parang ang mga pangarap ko na biglang natapos sa isang saglit. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga palad ko ay magaspang. May mga bakas ng sugat mula sa mainit na mantika at mga kalyong na buo dahil sa pagsisilbi sa kanila. Ang mga daliring ito ang nag-alaga sa kanila nang sila ay may sakit. Ang mga kamay na ito ang nagtipid ng bawat sentimo para lamang makabayad sa utang ni Marco noong nagsisimula pa lamang siya sa negosyo. Ngunit para sa kanila, ang mga sakripisyong ito ay naging dahilan lamang para ako ay kamuhian at ituring na basura. Saka Marco, dagdag pa ni Mama Remedios, kapag nakuha na natin ang pirma niya sa papeles ng lupa, itapon mo na ang mga gamit niya sa labas. Ayaw kong may maiwan na kahit anong amoy niya sa bahay na ito kapag lumipat na rito si Bianca. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi, habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa aking pisngi. Ang bawat patak ng luha ay tila apoy na tumutupok sa huling bakas ng pag-ibig na itinago ko para sa aking asawa. 10 taon. 10 taon akong naging bulag, bingi at pipi sa kanilang pang-aapi dahil naniwala ako sa pangako ng pagmamahal. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hakbang ko palayo sa pintong yon ay tila pagpunit sa aking kaluluwa. Tiningnan ko ang kabuuan ng bahay na itinuring kong tahanan, ang bawat sulok na nilinis ko, ang bawat kagamitang pinag-ipunan ko. Ngayon, ang lahat ng ito ay tila isang malaking kulungan na unti-unting lumiliit para sakalin ako.
Ganito na lang ba talaga ang katapusan ng lahat? Pagkatapos kong ibigay ang aking kabataan, ang aking lakas, at ang aking dangal para sa kanila, itatapon na lamang ba ako sa gilid ng kalsada na parang isang basahan na wala ng pakinabang? Tumingala ako sa langit na unti-unting nagdidilim, tila nakikiramay sa bulyaw ng aking damdamin. Sa gitna ng paninikip ng aking dibdib, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mabuo. Hindi ito galit na sumasabog, kundi isang malamig na determinasyon na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkabigo. Kung akala nila ay tapos na ang lahat sa oras na lumabas ako sa pintong ito, nagkakamali sila. Hindi nila kilala ang babaeng binuo nila sa pamamagitan ng sakit. Habang hinihipan ng malamig na hangin ang aking basang pisngi, isa lamang ang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan mo hahayaang yurakan ang iyong pagkatao bago mo mapagtanto na ikaw ang may hawak ng susi sa sarili mong kalayaan? Pilit kong pinatatag ang aking mga binti habang umaakyat sa hagdan patungo sa aming silid. Ang bawat baitang ay tila isang bundok na kailangan kong dumaan, mabigat at puno ng hapdi. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng pabango ni Marco na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila lason na sumasakal sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang malapad na kama kung saan 10 taon kaming magkasama, at sa unang pagkakataon, nakita ko ito bilang isang entablado ng napakalaking kasinungalingan. Hindi nagtagal, narinig ko ang mahihinay na yabag ni Marco sa pasilyo. Kasunod ang pagpihit ng trangka ng pinto na naglabas ng isang tuyot na tunog sa katahimikan ng gabi. Agad akong humiga at nagtulog-tulugan. Pinipilit na huwag manginig ang aking mga balikat sa ilalim ng kumot. Naramdaman ko ang paglubog ng kutsyon nang maupo siya sa tabi ko. Hinaplos niya ang aking buhok, isang haplos na dati ay nagpaparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng kilabot sa aking balat. "Althea, gising ka ba?" Bulong niya, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Sabi ni Mama, masama raw ang pakiramdam mo kaya hindi ka nakasabay sa hapunan. Pasensya na, naging busy lang talaga sa office. Hindi ako kumibo. Ang bawat salita niya ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pandinig. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo at ang pagdaloy ng tubig mula sa shower, dahan-dahan akong bumangon. Ang aking mga mata ay agad na dumapo sa kanyang leather bag na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito, alam kong naroon ang mga kasagutang dudurog sa huling bahagi ng aking puso. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang zipper ng bag. Doon, sa gitna ng mga dokumento ng kumpanya, nakita ko ang isang sobrang asul. Sa loob ay isang kontrata para sa isang mamahaling condominium unit sa Makati. Ang pangalan ng may-ari, Bianca Sandoval, at ang petsa ng pagbili. Noong nakaraang buwan lang, noong sinabi niyang kailangan niyang mag-overtime para sa kinabukasan namin. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking mga labi. Habang tinitipid ko ang bawat pisong pambili ng ulam para makatulong sa kanyang mga pangarap, nagpapakasasa pala siya sa karangyaan kasama ang ibang babae. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng nightstand. Isang mensahe ang bumandera sa screen na tila nanunuya sa aking pagkatao. "I miss you, love. Don't forget our dinner tomorrow. I want to celebrate our new home." Ang bawat titik ay tila mga aninong sumasayaw sa dilim. Pinagtatawanan ang aking katangahan. Nang lumabas si Marco mula sa banyo, agad akong bumalik sa pagkakahiga at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung paano ko natis na hindi sumigaw o manumbat. Marahil ay dahil ang sakit na nararamdaman ko ay lumampas na sa antas ng luha. Ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa loob ng aking dibdib. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, pumasok si Mama Remedios
sa aking silid nang walang katok. May dala siyang isang pirasong papel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari at pekeng awang mas masakit pa sa sampal. Althea, iha, panimula niya. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong kamandag. Alam mo namang malaki ang naitulong namin sa pamilya mo noon, di ba? Ngayong medyo gipit ang kumpanya ni Marco, kailangan namin ng tulong mo. Pirmahan mo lang itong papeles na ito. Isa lang itong acknowledgement ng utang ng mga magulang mo na kailangang bayaran sa amin para naman maging maayos ang record natin sa bangko. Kinuha ko ang papel at binasa ang nakasulat. Hindi ito simpleng pagkilala ng utang. Isa itong waiver ng lahat ng karapatan ko sa anumang ari-arian namin ni Marco, kalakip ang isang astronomical na halaga na di umano'y utang ng aking yumaong mga magulang sa kanila. Gusto nilang itali ako sa isang utang na hindi kailanman umiral para gawin akong alipin sa sarili kong pamamahay. Tumingin ako kay Mama Remedios. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Ang parehong kislap na nakita ko kagabi habang pinaplano nila ang aking pag-alis. Ang babaeng ito na pinagsilbihan ko ng higit pa sa sarili kong ina ay handang itapon ako sa putikan para sa pera. Kinuha ko ang ballpen na inabot niya. Ramdam ko ang kanyang tensyon, ang kanyang pananabik na makita ang aking pirma sa dokumentong magsisilbing aking hatol. Ngunit sa halip na ilapat ang tinta sa guhit, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang lakas na hindi nanggaling sa galit, kundi sa pagtanggap na wala na akong dapat pang protektahan sa bahay na ito. Itinapat ko ang dulo ng ballpen sa gitna ng papel. Sa sobrang higpit ng aking pagkakahawak, naramdaman ko ang pagbaon ng matulis na dulo nito sa manipis na hibla ng dokumento. Isang maliit na punit ang nalikha, dahan-dahang lumalaki habang idinidiin ko ang aking galit sa puting ibabaw nito. Tumingala ako at tinitigan ng diretso si Mama Remedios sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ako yumuko. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa kanyang mapanuring tingin. Mama, sambit ko. Ang aking boses ay malamig at matatag na tila yelo na hindi matutunaw ng anumang apoy. Bago ko ito pirmahan, gusto ko munang malaman. Magkano ba talaga ang halaga ng isang taong nag-alay ng buong buhay niya para sa inyo? Dahil sa tingin ko, kulang pa ang halagang nakasulat dito para pambayad sa lahat ng nawala sa akin. Bakas ang gulat sa kanyang mukha. Ang kanyang labi ay nanginig, hindi makapaniwala na ang maamong tupa na dati ay sunod-sunuran ay marunong na ngayong tumitig ng diretsyo. Nanatili akong nakatayo, ang ballpen ay nakabaon pa rin sa papel, habang ang hangin sa loob ng silid ay tila nagiging masikip at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang balikan. Ang digmaan ay nagsimula na at hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang huling piraso ng aking dangal. Hindi mo kailangang magbayad ng utang na hindi kailanman naging iyo, Althea. Sa katunayan, sila ang may malaking pananagutan sa iyo at sa iyong yumaong mga magulang. Ang mga salitang yon mula kay Attorney Javier ay tila isang malakas na pagyanig na nagpabago sa takbo ng aking mundo. Nakaupo ako sa loob ng kanyang opisina, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng ulan sa bintanang salamin at ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas. Ang amoy ng mga lumang libro at sariwang tinta ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang, isang uri ng lakas na matagal ko nang kinalimutan. Ipinatong ni Javier ang isang makapal na folder sa harap ko. Ang kanyang mga mata, na puno ng talas at karanasan, ay nakatitig sa akin ng may paggalang ngunit may kasamang babala. Nang buksan ko ang folder, nakita ko ang orihinal na titulo ng bahay na tinitirhan namin ni Marco. Ang bahay na palaging ipinamumukha ni Mama Remedios na utang ko ang pananatili roon. Ngunit doon,
Sa ilalim ng mga legal na selyo ay malinaw na nakasulat ang pangalan ng aking ama. Ang bahay na yan, ang lupang kinatatayuan nito, at maging ang puhunan na ginamit ni Marco para simulan ang kanyang kumpanya ay nanggaling sa inheritance na iniwan ng mga magulang mo. Paliwanag ni Javier, ang kanyang boses ay malamig at diretso. Ginamit nila ang iyong kahinaan at ang iyong pagdadalamhati noon para manipulahin ang mga dokumento. Ikaw ang nagpapakain sa kanila, Althea. Ikaw ang nagmamay-ari ng bawat pako at semento ng gusaling iyon. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat sentimo na itinitipid ko, ang bawat pagtitiis ko sa panglalait ni Mama Remedios dahil sa aking kahirapan ay isa palang malaking panloloko. Ang aking asawa, ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan, ay isang magnanakaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling barong at matatamis na salita. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang maliit na figura na tumatakbo mula sa sala. "Mama, kanina pa kita hinihintay." Iyon si Liana, ang aking 6 na taong gulang na anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, tila walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa paligid namin. Yumukod ako at mahigpit siyang niyakap. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang leeg. Nilalanghap ang amoy ng kanyang baby powder at ang bango ng kanyang bagong shampoo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking puso ay naglaho. Kung hindi ko ito gagawin para sa sarili ko, gagawin ko ito para sa kanya. Hindi ko hahayaang lumaki si Liana sa isang tahanang binuo sa kasinungalingan at pagnanakaw. Hindi siya magiging biktima ng mga taong ang tanging alam ay kumuha at hindi marunong magbigay. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" Tanong ni Liana habang ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang humahaplos sa aking pisngi. Ang kanyang inosenteng tinig ay parang isang himig na nagpapakalma sa bulyaw ng aking isipan. "Wala ito, anak. Masaya lang si Mama dahil kasama kita." Pagsisinungaling ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata, ngunit sapat na para hindi siya mag-alala. Napatigil ang aming sandali nang marinig ko ang pagbukas ng pinto mula sa itaas. Ang paglakad ni Mama Remedios sa pasilyo ay tila isang babala. Ang bawat dagan ng kanyang tsinelas sa sahig ay nagbibigay ng bigat sa paligid. Huminto siya sa tuktok ng hagdanan, nakatingin sa amin ng may mapanuring mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib. "Althea, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap para magluto ng merienda? At bakit nakayakap ka pa riyan sa bata? Marami pang gawaing bahay na naghihintay." Asik niya. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagmamahal. Tila isang amo na naninita sa kanyang katulong. Dahan-dahan akong tumayo. Bitbit ang bigat ng katotohanang natuklasan ko kanina. Tumingin ako sa paligid ng sala. Ang mga mamahaling kurtina, ang antigong florera, ang bawat kagamitang ako ang pumili at nag-ayos. Ngayon, sa aking mga mata, ang lahat ng ito ay hindi na mga simbolo ng karangyaan, kundi mga ebidensya ng kanilang pagtataksil. Ito ang aking bahay. Ito ang pawis at dugo ng aking mga magulang. At ang babaeng ito na nakatayo sa harap ko ay walang ibang ginawa, kundi ubusin ang lahat ng mayroon ako habang minumura ang aking pagkatao. "Galing lang po ako sa labas, Mama. May inasikaso lang na mahalagang bagay para sa kinabukasan namin ni Liana." Sagot ko. Ang aking boses ay kalmado, walang halong takot, na tila ikinagulat niya. "Anong kinabukasan? Ang asawa mo ang bahala sa inyo. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Sige na, dalhin mo na si Liana sa kwarto niya at mag-umpisa ka na sa kusina. Darating si Marco kasama ang ilang business partners. Kailangang maayos ang lahat." Utos niya bago tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Business partners.
Alam kong hindi mga negosyante ang darating. Alam kong si Bianca ang kasama ni Marco at gagamitin na naman nila ang aking serbisyo para magmukhang perpekto ang kanilang buhay sa harap ng iba. Hinatid ko si Liana sa kanyang kwarto. Bago ako lumabas, tinitigan ko siya habang naglalaro siya ng kanyang mga manika. Iyon ang aking golden moment. Ang makita siyang ligtas at masaya sa loob ng isang mundong unti-unti ko nang ginigiba para sa aming kaligtasan. Hinalikan ko siya sa noo, isang pangako na hinding-hindi na siya luluha dahil sa kanila. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang maghanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagluluto ng may pagmamahal. Ang bawat paghiwa ko ng mga sangkap ay may kalakip na plano. Kinuha ko ang aking cellphone at lihim na nagpadala ng mensahe kay Attorney Javier. Handa na ako. Simulan na natin ang paglipat ng mga account. Habang hinihintay ko ang pagsapit ng gabi, isang misteryo ang nananatili sa aking isipan. Nabanggit ni Javier ang isang lumang dokumento na nilagdaan ng aking ama bago siya mamatay. Isang kasunduan na hindi alam ni na Marco at Mama Remedios. Isang kasunduan na magsisilbing huling alas ko para bawiin ang lahat. Hindi lang ang bahay, kundi pati na rin ang dignidad na kinuha nila sa akin. Narinig ko ang tunog ng makina ng sasakyan ni Marco na huminto sa labas. Kasunod nito ang tawanan ng isang babae. Isang tawang malanding humahalo sa hangin ng gabi. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang kanilang pagbagsak. Pumasok si Marco sa bahay. Ang kanyang bisig ay nakapulupot sa baywang ni Bianca. Nagtama ang aming mga mata. Akala niya ay makikita niya ang dating Althea na nasasaktan at yumuyuko. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng may malamig na ngiti. Isang babaeng tila may hawak na lihim na kayang pumatay sa kanyang mundo. Althea, nandito na kami. Pakihanda na ang lamesa, sabi ni Marco nang may halong pagyayabang. Sige Marco, handa na ang lahat. Sagot ko. Higit pa sa inaakala niyo ang nakahandang sorpresa para sa gabing ito. Huminto ang tawanan ni Bianca. Tumingin siya kay Marco nang may pagtataka. Habang si Marco naman ay napatitig sa akin, tila sinusubukang basahin ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging masikip at puno ng panganib. Ano ang dokumentong tinutukoy ni Attorney Javier na hindi alam ng pamilya ni Marco? At hanggang kailan mananatiling nakangiti si Bianca bago niya malaman na ang bahay na inaasahan niyang lipatan ay isang bitag na dahan-dahan nang sumasara. Sa ilalim ng aking mga palad, nararamdaman ko ang tuyot at kulubot na balat ng mga paa ni Mama Remedios habang dahan-dahan ko itong pinapahira ng mainit na langis. Ang amoy ng mentol at luma ay humahalo sa hangin, tila nanunuot sa aking mga pores. Nagpapaalala sa akin ng mga taon na ginugol ko sa pagsisilbi sa babaeng ito na walang ibang ginawa, kundi maliitin ako. Nanatili akong nakayuko. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa aking ginagawa, pinipilit na huwag ipakita ang anumang emosyon na maaaring magbigay daan sa aking tunay na nararamdaman. Diyan sa gawing kaliwa, Althea, medyo madiin. Utos ni Mama Remedios habang nakasandal siya sa kanyang mamahaling armchair. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sa sobrang ginhawa. Mabuti naman at natauhan ka na. Iyan ang dapat mong gawin, ang maging mapagkumbaba at masunurin. Huwag mo nang uulitin ang pagtitig mo sa akin noong isang araw. Alam mo naman kung sino ang nagpapakain sa iyo sa bahay na ito. Opo, Mama. Pasensya na po ulit. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay parang isang banayad na ihip ng hangin, walang bakas ng pagre-rebelde. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat salita niya ay tila nagdaragdag ng gasolina sa apoy na dahan-dahang tumutupok sa aking pasensya. Ito ang aking balatkayo, isang maskara ng isang maamong tupa na handang tanggapin ang bawat latay ng kanyang pang-aapi.
Pumasok si Marco sa sala, bitbit ang kanyang briefcase at isang ngangiting puno ng kumpiyansa. Tiningnan niya kaming dalawa at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng tagumpay. Akala niya ay tuluyan na akong nasira ng takot dahil sa dokumentong ipinipirma nila sa akin. Akala niya ay nanalo na siya sa digmaang ito bago pa man ito tuluyang magsimula. "Good to see you're back to your old self, Althea," sabi ni Marco habang tinatapik ang aking balikat. Ang kanyang hawak ay tila isang maruming marka sa aking damit. "Magmeryenda muna tayo. May darating na bisita mamaya. Si Bianca, may pag-uusapan kaming mahalagang partnership para sa bagong project." Tumango lang ako at tumayo para maghanda sa kusina. Nang marinig ko ang pagbukas ng shower mula sa kanilang silid sa itaas, alam kong ito na ang aking pagkakataon. Dahan-dahan akong umakyat. Tinitiyak na ang bawat hakbang ko sa alpombra ay walang nililikhang anumang pahiwatig. Pumasok ako sa kanilang silid, kung saan ang singaw mula sa banyo ay dahan-dahang lumalabas. Bitbit ang amoy ng sabon at mainit na tubig. Nakita ko ang mga susi ni Marco sa ibabaw ng dresser. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit ang aking mga kamay ay nanatiling matatag. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng clay na inihanda ko sa aking bulsa at mabilis na ibinaon ang susi ng kanyang personal na ketsat doon. Ang malamig na metal ay nag-iwan ng isang malinaw na bakas sa malambot na materyales. Matapos iyon, ibinalik ko ang susi sa eksaktong posisyon nito bago pa man matapos ang pagdaloy ng tubig sa loob ng banyo. Pagbaba ko sa sala, naroon na si Bianca. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan at pangaagaw ng atensyon. Nakaupo siya sa aking paboritong upuan, tila siya na ang may-ari ng buong kabahayan. Pagkakita niya sa akin na may dalang tray ng pagkain, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Oh, Althea, you look so tired," sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pait na binalutan ng tamis. "Hindi ka ba tinutulungan ni Marco sa mga gawaing bahay? O baka naman nakagawian mo na talagang maging ganito, kalyado at amoy kusina?" Inilapag ko ang tray sa mesa nang hindi sumasagot. Habang inaabot ko ang baso ng malamig na juice kay Bianca, sinadya niyang bitiwan ang pagkakahawak dito. Ang baso ay tumagilid at ang malamig na likido kasama ang mga tipak ng yelo ay bumuhos sa aking dibdib at binti. Ang lamig ay tila nanunuot sa aking balat, ngunit mas matindi ang init ng hiya na nais nilang iparamdam sa akin sa harap ni Mama Remedios at Marco. "Oops, I'm so sorry, Althea. Ang dulas kasi ng kamay mo. Baka masyadong maraming langis mula sa pagmamasahe kay tita." Tumatawang sabi ni Bianca, tila tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Nanatili akong nakatayo. Ang basang damit ay nakadikit sa aking balat. Tiningnan ko ang sarili ko sa malaking salamin sa sala, basang-basa, pinagtatawanan, at tila isang talunang aso sa sarili kong bahay. Ngunit sa likod ng aking mga mata, may isang bagay na hindi nila nakita. Isang gintong sandali ng pagtanggap na ang lahat ng sakit na ito ay kabayaran lamang para sa kanilang darating na pagbagsak. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Dahan-dahan kong kinuha ang mga basag na piraso ng baso mula sa sahig. Ang bawat hiwa nito sa aking pandinig ay tila isang pangako ng pagbabayad. Tumingin ako kay Bianca at sa kabila ng aking basang hitsura, ang aking titig ay kasing talim ng kristal na aking hawak. "Ayos lang, Bianca," bulong ko. "Ang dumi ay madaling linisin. Pero ang bahid sa pagkatao, kahit anong daming tubig, hindi kailanman mabubura." Napatigil ang tawa ni Bianca. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla nang makita ang lamig sa aking mga mata. Ano ang gagawin ni Althea ngayong nasa kanya na ang bakas ng susi ng ketsat ni Marco? At hanggang kailan matitiis ni Althea ang pisikal na pang-iinsulto ni Bianca bago siya tuluyang bumitaw sa kanyang maskara? "Siguraduhin mo lang na totoo yan, Althea.
Kapag nalaman kong niloloko mo ako sa balitang iyan, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ang tinig ni Mama Remedios ay puno ng paghihinala. Ngunit sa likod ng kanyang matatalim na tingin ay nakita ko ang pamilyar na kislap ng kasakiman. Nakatayo ako sa harap ng kanyang vanity mirror, dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahaba at tuyot na buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang ritual ng pagtitimpi, habang sa aking isipan ay dahan-dahan ko nang hinihigit ang tali ng bitag na aking inihanda. Bakit naman po ako magsisinungaling, Mama? Narinig ko lang po ang pag-uusap ni Marco at ng kliyente niya sa telepono tungkol sa Golden Land Project. Sayang nga po at kulang ang pondo ng kumpanya ni Marco ngayon, kaya baka ibigay na lang nila sa ibang investor ang slot. Malumanay kong paliwanag. Ang aking boses ay sapat na para magtanim ng binhi ng panghihinayang sa kanyang isipan. Sabi pa naman ng agent, sa loob lang ng 6 na buwan, dodoble ang anumang perang ipapasok doon. Naramdaman ko ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng galit, ay unti-unting lumambot sa pananabik sa pera. Ito ang kanyang kahinaan, ang pagnanais na magkaroon ng kayamanan nang hindi pinaghihirapan, ang pagnanasang maging reyna ng isang kaharian na itinayo sa pawis ng iba. Kinabukasan, habang nasa opisina si Marco, sinadya kong iwan ang isang makulay na brochure sa ibabaw ng hapagkainan. Isa itong dokumentong maingat na inihanda ni attorney. Javier, mukhang totoo, amoy legal. Ngunit sa loob nito ay ang aking mga kondisyon na nakabalat kayo bilang mga investment clauses. Mula sa kusina, nakita ko si Mama Remedios na dahan-dahang lumapit sa mesa. Tila isang magnanakaw na tinitingnan ang paligid bago mabilis na kinuha ang papel at isinilid sa kanyang duster. Naramdaman ko ang isang malamig na tagumpay sa aking dibdib. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa aking noo habang naglilinis ng bahay ay tila naging sulit sa sandaling iyon. Ang bawat mura at lait na natanggap ko mula sa kanya ay magsisilbing interes sa utang na malapit na niyang bayaran. Sa kabilang banda, si Marco ay nagsisimula na ring makaramdam ng presyur. Ang mga account ng kumpanya na lihim naming idinulog ni Javier sa korte para sa audit ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga technical issues na hindi niya maipaliwanag. Nakikita ko siya sa gabi, pabalik-balik sa sala, hinihilot ang kanyang sentido habang ang usok mula sa kanyang sigarilyo ay bumabalot sa dilim. Marco, love, may problema ba? Narinig kong tanong ni Bianca habang pababa siya ng hagdanan. Suot ang isa sa mga mamahaling robe na ako ang naglaba at nagplansa. Ang kanyang presensya sa bahay na ito ay tila isang bukol na lalong namamaga sa bawat araw na lumilipas. Hindi ko maintindihan, Bianca. Parang may nagmamanipula sa mga bank transfers ko. Nawawala ang access ko sa main account ng kumpanya. May inis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses na dati ay puno ng yabang, ngayon ay may bahid na ng kaba. Lumapit ako sa kanila. Bit-bit ang isang tray ng mainit na kape. Inilapag ko ito sa mesa ng walang ingay. Ang aking muka ay nanatiling blangko at walang kibo. Tiningnan ako ni Marco. Tila naghahanap ng kasagutan sa aking mga mata. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang tapat at sunod-sunurang asawa na akala niya ay wala ng kakayahang lumaban. Baka naman pagod lang yan, Marco. Gusto mo bang ipagluto kita ng paborito mong sinigang para gumaan ang pakiramdam mo? Alok ko. Isang simpleng kilos ng pagmamalasakit na nagpakalma sa kanyang suspetsa. Salamat, Althea. Mabuti na lang at nandyan ka para asikasuhin ang bahay, sabi niya bago muling bumaling sa kanyang laptop. Hindi niya alam, sa bawat pagtitig ko sa kanya ay binibilang ko na ang mga huling sandali ng kanyang pananatili sa ilalim ng bubong na ito. Bago matapos ang gabi, pumasok si Mama Remedios sa kusina. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng ngiti. Ang uri ng nangiti na ibinibigay niya kapag meron siyang kailangan. Hinawakan niya ang aking kamay.
ang mga kamay na dati ay tinawag niyang marumi at magaspang. Althea, tungkol doon sa Golden Land Project, may kilala ka bang pwedeng kausapin? May konti akong naitagong pera. Gusto ko sanang palaguin para sa inyo ni Marco. Bulong niya. Naramdaman ko ang panunuot ng kuko niya sa aking balat. Isang haplos na tila ahas na dahan-dahang pumupulupot. Kinuha ko ang isang lumang litrato ng aking mga magulang mula sa aking bulsa. Tinitigan ang kanilang mga nakangiting mukha sa kupas na papel. Ito ang aking golden moment. Ang malamang sa gitna ng digmaang ito. Ang alaala nila ang nagbibigay sa akin ng lakas na gamitin ang mismong kasakiman ng aking mga kaaway para mabawi ang lahat. Sige po, Mama. Tatawagan ko ang kakilala ko. Pero kailangan po nating bilisan dahil bukas na ang huling araw ng submission ng mga pirma. Sagot ko ng may kasamang matamis na ngiti. Kinuha ni Mama Remedios ang panulat na inabot ko. Ang dulo ng ballpen ay gumuhit sa papel ng may kasiguraduhan. Hindi niya alam na ang bawat stroke ng tinta ay ang pagpapakawala niya sa kanyang sariling karapatan sa anumang ari-arian. Ang kanyang pirma ay hindi para sa isang investment, kundi isang pagkilala sa lahat ng perang ninakaw niya sa akin na ngayon ay legal ko nang mababawi. Habang tinitingnan ko ang papel na puno ng kanyang pangalan, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang tao dahil sa kasakiman? At paano haharapin ni Marco ang katotohanan na ang mismong ina niya ang nagbukas ng pinto para sa kanilang tuluyang pagbagsak? Isang malamig na hangin ang umihip mula sa labas, nagpapatak ng mga unang giit ng ulan sa aming bubungan. Ang gabi ay tila bumubulong ng isang babala na ang bitag ay nakahanda na at ang kaisa-isang susi na hawak ko ay malapit na ring pumasok sa pintuan ng katotohanan. Ang amoy ng litson na may palaman na tanglad at ang samyo ng bagong saing na kanin ay bumabalot sa buong dining room. Ngunit para sa akin, ang bawat amoy ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa aking dibdib. Ang hapagkainan ay punong-puno ng mga putaheng ako mismo ang naghanda. Mula sa seafood paella hanggang sa roast beef na dumaan sa mahabang oras ng pagluluto. Ang bawat plato ay maingat kong inihanay. Ang mga kristal na baso ay kasing linis ng aking mga plano. At ang mga pilak na kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Nakatayo ako sa isang sulok, suot ang aking luma at kupas na apron, habang pinagmamasdan ko silang tatlo na nagdiriwang. Si Marco ay nakasuot ng bagong suit, ang kanyang mukha ay maliwanag sa katuwaan. Sa tabi niya, si Bianca ay tila isang reyna sa kanyang makinang na gintong bestido, ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa leeg ng aking asawa. Si Mama Remedios naman ay abala sa paghaplos sa kanyang bagong kwintas na perlas, isang alahas na alam kong kinuha niya mula sa naiwang koleksyon ng aking yumaong ina. Isang tagay para sa bagong simula ng ating pamilya. Masayang deklara ni Marco. Nagtagpo ang kanilang mga basong kristal, lumilikha ng isang matinis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng aking pagtitiis. Salamat sa Golden Land Project na sinabi ni Althea. Siguradong triple ang babalik sa atin sa susunod na buwan. At dahil diyan, wala nang dahilan para magtiis pa tayo sa dilim. Sabi ko naman sa iyo, Marco, kailangan lang nating maging matalino. Nakangiting sagot ni Mama Remedios bago tumingin sa akin ng may halong pandidiri. Althea, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Dalhan mo kami ng dagdag na wine. At pakibilisan, baka uminit ang sineserve mo. Lumapit ako sa kanila bit-bit ang bote ng mamahaling alak. Habang ibinubuhos ko ang madilim na likido sa baso ni Bianca, naramdaman ko ang kanyang mapanuring tingin sa aking mga kuko na may bahid pa ng uling mula sa kusina. Alam mo, Marco, nakakaawa naman itong si Althea. Sabi ni Bianca, sapat na malakas para marinig ko. Para siyang anino sa bahay na ito. Masyadong madilim, masyadong mabigat dalhin.
Hindi ba siya napapagod na magmukhang basahan habang tayo ay nagsasaya? Tumawa si Marco. Isang tawang walang bahid ng awa o pagmamahal. Hayaan mo na siya, Bianca. Sanay naman si Althea sa ganyang buhay. Iyan ang papel niya rito, ang magsilbi at sumunod. Hindi ako kumibo. Ang aking kamay ay nanatiling matatag habang pinupuno ko ang kanilang mga baso. Ito ang aking golden moment. Ang mapagtanto na sa bawat tawa nila ay dahan-dahan na ring bumubukas ang bangin na kanilang paghuhulugan. Hinawakan ko ang bote ng mahigpit, ramdam ang lamig ng salamin sa aking palad. Tinitigan ko ang refleksyon ng sarili ko sa kristal. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa banyo tuwing gabi. Ako na ang babaeng naglalagay ng huling piraso sa isang puzzle ng paghihiganti. Napakasarap ng luto mo, Althea. Sayang naman. At ito na ang huling pagkakataon na matitikman namin ang luto mo sa bahay na ito, sabi ni Mama Remedios habang sumusubo ng roast beef. Masyado ka ng pabigat. Isipin mo na lang, ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo, para makahanap ka ng lugar na mas bagay sa'yo, doon sa putikan, kung saan ka nanggaling. Ang bawat salita nila ay tila mga latay na humahampas sa aking likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nararamdaman ng hapdi. Tiningnan ko si Marco, ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay. Ang lalaking naging saksi sa bawat puyat at pagod ko para lang maitayo ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ngayon. Natapos ang hapunan na puno ng panlalait at tawanan. Habang nililigpit ko ang mga pinagkainan, tumayo si Marco at lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at malamig. Ang uri ng lamig na tila yelong dumadaloy sa aking mga ugat. Inilabas niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa ibabaw ng maruming mesa. Althea, panimula niya. Ang boses ay matigas at walang alinlangan. Pinirmahan na ni Mama ang lahat ng kailangan. Wala ka ng silbi sa kumpanya at wala ka na ring lugar sa buhay ko. Inimpake na ng mga katulong ang ilang gamit mo. Bukas na bukas din, bago pa sumikat ang araw, kailangan mo nang umalis sa bahay na ito. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang basong hawak ko ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga kamay, tumama sa sahig at nagkapira-pira. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa paligid ng aking mga paa na tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng mga luhang hindi ko hinayaang pumatak. Itatapon mo na lang ako ng ganito, Marco. Pagkatapos ng lahat, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kaba at pait. Huwag ka nang magdrama, Althea. Be professional. It's just business. Sagot ni Marco bago tumalikod at akbayan si Bianca patungo sa itaas. Naiwan ako sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga basag na kristal at ang amoy ng huling hapunan na naging lason. Ang katahimikan sa bahay ay naging masikip. Tila hinihintay ang aking susunod na hakbang. Bukas, mawawala na sa akin ang lahat ng itinuring kong tahanan. O baka naman, bukas na ng araw kung kailan sila ang mawawalan ng lahat. Ang umaga ay sumapit na may kasamang malamig at malupit na simoy ng hangin, tila nakikiramay sa bigat ng aking kalooban. Nakatayo si Marco sa gitna ng garahe. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang isa-isang itinatapon ang aking mga maleta sa maputik na lupa. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa semento ay tila mga dagok sa aking dangal. Bawat kalabog ay nagpapaalala sa akin ng 10 taong nasayang sa piling ng taong ito. Ano pang hinihintay mo, Althea? Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Bulyaw ni Marco. Sa tabi niya, nakasandal si Bianca sa bagong sasakyan. Ang sasakyang binili gamit ang perang pinaghirapan ko.
Nakangiti siya ng may panunuya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinapanood ang aking pagbagsak. Ayaw mo ba talagang umalis ng kusa? Tumatawang hirit ni Bianca habang pinaglalaroan ang susi ng bahay sa kanyang mga daliri. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang bahay mo. Lalo na ang kwarto niyo ni Marco. Dahan-dahan akong lumakad palapit sa aking mga maleta. Ang putik ay kumapit sa laylayan ng aking palda. Tila hinihila ako pababa sa kahihiyan. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahan kong inabot ang aking bag at kinuha ang isang makapal na asul na folder. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginig. Ang takot na dating bumabalot sa akin ay napalitan na ng isang malamig at matalim na kapanatagan. Hindi ako aalis, Marco. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sapat para mapatigil ang tawanan ni Bianca. Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba? Asik ni Marco habang papalapit sa akin. Tila handa akong saktan. Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming tarangkahan. Bumaba si Attorney Javier kasama ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Ang kanilang pagdating ay tila isang biglang pagbuhos ng yelo sa nagbabagang yabang ni Marco. Mr. Marco Rodriguez? Matikas na tanong ni Attorney Javier habang inilalabas ang isang legal na dokumento. Narito kami para ipatupad ang writ of possession at ang asset freeze order mula sa korte. Alinsunod sa huling testamento at kasunduan ng mga magulang ni Mrs. Althea Rodriguez, ang lahat ng ari-ariang ito. Kabilang ang bahay na ito, ang kumpanya, at maging ang mga bank accounts na nasa ilalim ng iyong pangalan ay idinedeklarang pagmamay-ari lamang ng aming kliyente. Namutla si Marco. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit na binabasa ang mga papeles na inabot ni Javier. Hindi maaari ito. Pinirmahan ni Althea ang waiver. Kay mama ang perang ginamit dito. Ang tinutukoy mong investment ni Doña Remedios? Tanong ko nang may mapait na ngiti. Iyon ay hindi investment, Marco. Ang pinirmahan niya ay isang voluntary restitution agreement. Kinilala niya sa harap ng batas na ang lahat ng perang nakuha niyo sa akin sa loob ng 10 taon ay mga illegal na transaksyon na ngayon ay formal na ninyong ibinabalik sa akin para hindi kayo makulong. Sa loob ng bahay, narinig ko ang isang malakas na pagtumba ng gamit. Kasunod ang histerikong iyak ni Mama Remedios. Lumabas siya na tila isang baliw, gulo-gulo ang buhok at namumutla ang mukha. Althea, anong ginawa mo sa pera ko? Ang sabi mo, dodoble ang pera ko sa Golden Land. Ang Golden Land ay hindi kumpanya ng lupa, Mama. Sagot ko habang diretso siyang tinititigan. Iyon ang pangalan ng trust fund na itinayo ko para sa edukasyon ni Liana. Salamat sa inyo. Garantisado na ang kinabukasan ng anak ko gamit ang perang kinuha niyo sa amin. Tumingin ako kay Bianca na ngayon ay dahan-dahang umaatras, tila naghahanap ng paraan para makatakas sa gulo. Ngunit hinarangan siya ng isa sa mga pulis. Miss Sandoval, kasama rin po kayo sa investigasyon para sa money laundering at complicity sa fraud. Ito ang aking golden moment. Tumingin ako sa langit, nilanghap ang sariwang hangin na tila ba sa unang pagkakataon ay hindi na sumasakal sa akin. Tumingin ako kay Marco na ngayon ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mamahaling suit ay marumi na. Tila ang kanyang nasirang pagkatao. Hindi ako ang aalis sa bahay na ito, Marco. Sabi ko, habang dahan-dahang pinupulot ang aking mga maleta. Kayo ang walang lugar sa tahanang itinayo, sa pawis at dugo ng mga magulang ko. Umalis kayo ngayon din, bago ko pa ipakaladkad kayo palabas ng aking ari-arian. Ang katahimikan ay sumunod ay puno ng pait para sa kanila. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamatamis na musika ng katarungan. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang mahulog ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit at dumi ng nakaraan. Paano haharapin ni Marco
ang bukas. Ngayong wala na siyang pangalan at yaman. At sa gitna ng tagumpay na ito, sapat na ba ang katarungan para hilumin ang sugat sa puso ni Althea? Tumingin si Marco sa malawak na harapan ng bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot habang pinapanood ang paghakot ng mga pulis sa kanyang mga kagamitan. Ang bawat kahon na inilalabas mula sa pintong iyon ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na binabawi ng tadhana. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ginagawang malapot na putik ang tuyong lupa ng bakuran, tila sumasabay sa maruming kinahinatnan ng kanyang mga plano. Marco, gawin mo ang paraan. Hindi pwedeng ganito. Sigaw ni Bianca habang pilit na kinukuha ang kanyang designer bag mula sa kamay ng isang investigador. Ngunit nang makita niya ang kawalan ng kibo ni Marco, ang kanyang matatamis na ngiti ay biglang napalitan ng isang mapait na talim. Ano ba? Tatayo ka na lang ba riyan? Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay hawak mo na ang lahat? Isang malaking pagkakamali na sumama ako sa isang talunang tulad mo. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanila. Bit-bit ang isang itim na payong na nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa lamig ng panahon. Ang kanyang mukha ay kasing ningning ng diamante, matatag at walang bahid ng pagsisisi. Huminto siya sa tapat ni Bianca. Ang kanyang titig ay tila isang malinis na salamin na nagpapakita ng lahat ng dumi sa mukha ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang mga alahas na suot mo, Bianca, mahinahon, ngunit mariing sabi ni Althea, ay binili gamit ang pera mula sa inheritance fund ko. Pakihubad na ang mga yan ngayon din, bago ko pa idagdag sa kaso ang pagnanakaw ng ari-arian. Namutla si Bianca, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggal ang kwintas at mga hikaw. Inihagis niya ang mga ito sa putikan sa paanan ni Althea, isang huling pagtatangka ng pagre-rebelde. Ngunit hindi natinag si Althea. Pinanood niya lang ang pagkapit ng dumi sa mga mamahaling hiyas, tila sumisimbolo sa kinahinatnan ng lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan. Sa kabilang banda, si Mama Remedios ay nakaluhod sa semento. Ang kanyang mamahaling duster ay basang-basa na at puno ng mantsa. Ang kanyang mga iyak ay hindi na tunog ng pagdadalamhati, kundi tunog ng isang taong nawalan ng kapangyarihan. Althea, maawa ka. Wala kaming matutuluyan. Kahit ang maliit na kwarto lang sa likod, ibigay mo sa amin. Utang na loob, iha. Utang na loob, Mama. Pag-uulit ni Althea. Ang boses ay may halong pait. Ilang beses ko bang narinig ang salitang yan mula sa inyo habang ninanakawan niyo ako? Binayaran ko na ang lahat ng utang na yan sa 10 taon ng aking pagtitiis. Ngayon, ang tanging natitira ay ang katarungang matagal niyo ring ipinagkait sa akin. Tumingin si Althea kay Marco. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ngayon, ay mukha na lamang isang maliit na anino sa ilalim ng ulan. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang yabang sa kanyang tindig. Ang kanyang mamahaling suit na itinuring niyang baluti ay isa na lamang basang tela na bumibigat sa kanyang balikat. Marco? Bulong ni Althea. Sapat na para marinig ng lalaki sa gitna ng pagpatak ng ulan sa kanyang payong. Salamat. Dahil sa kasamaan mo, natutunan kong hanapin ang sarili kong lakas. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang makulong. Sa ngayon, gusto kong makita mo muna kung paano ako magtatagumpay sa mundong akala mo ay ikaw ang nagmamay-ari. Tumalikod na si Althea at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Sa bawat hakbang niya sa loob ng sala, naramdaman niya ang pagdaloy ng isang kakaibang ginhawa. Ang amoy ng mentol ni Mama Remedios at ang mabigat na pabango ni Bianca ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng amoy ng kalinisan at bagong pag-asa. Ito ang kanyang golden moment, ang maisara ang malaking pintong kahoy
at marinig ang huling pagsara ng trangka na naghihiwalay sa kanyang bagong buhay at sa mga taong naging anay sa kanyang kaligayahan. Sa katahimikan ng bahay, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig. Ang bawat kalyo at sugat ay tila mga medalya ng isang sundalong nagwagi sa digmaan. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Kasunod si Marco at Bianca na naglalakad sa kalsada, bitbit ang kanilang mga basang maleta. Wala na silang matatakbuhan, wala na silang babalikan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon mula sa itaas na bahagi ng bahay. Isang mahinang tunog ng isang bagay na tumama sa sahig mula sa kwarto ni Marco na matagal nang nakakandado. Dahan-dahan siyang umakyat. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Ano ang naiwan ni Marco sa silid na yon na hindi nakuha ng mga pulis? At ang misteryosong tawag na natanggap ni Althea kanina, sino ang taong nagsabing ito pa lang ang simula ng kanyang pagbawi sa lahat? Akala niyo ba ay tapos na ang lahat sa pag-alis niyo sa bahay na ito? Nagkakamali kayo. Ang bawat sentimong kinuha niyo, ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay may katapat na pananagutan sa harap ng batas. Nakatayo ako sa gitna ng silid na matagal nang ikinandado ni Marco. Ang silid na tinawag niyang kanyang sanctuary kung saan bawal akong pumasok. Sa aking paanan, nakakalat ang mga piraso ng isang basag na picture frame na nahulog mula sa dingding. Ang larawan ng aking yumaong ama na tila naghihintay na matuklasan ng lihim na itinatago sa likod nito. Isang maliit na vault ang nakabaon sa pader. At sa loob nito, nahanap ko ang pulang folder na matagal nang binabanggit ni Mama Remedios. Nang buksan ko ang folder, hindi lang pera o titulo ang nakita ko. Naroon ang mga orihinal na sulat ng aking ama bago siya mamatay, mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng utang na ipinambubulyaw ni na Marco ay matagal ng bayad at ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay sadyang ipinamana sa akin at hindi sa kanya. Ang bawat pahina ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay, isang bulong na nagsasabing, "Anak, oras na para bumangon ka." Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng masangsang na mantika at usok sa kusina ay napalitan na ng samyo ng sariwang bulaklak at mamahaling kape sa aking bagong opisina. Wala na ang kupas na apron. Ngayon, suot ko na ang isang plansadong business suit na sumisimbolo sa aking muling pagsilang bilang CEO ng Rodriguez Alcantara Group. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makinis na sahig ng lobby ay may kasamang awtoridad at dignidad, malayo sa dahan-dahang paglalakad ko noon para hindi makalikha ng ingay at hindi magising ang galit ng aking asawa. Good morning, Madam CEO. Handa na po ang mga board members para sa quarterly meeting. Bati ng aking secretary ng may malalim na paggalang. Tumango ako. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Isang hapon, habang papalabas ako ng gusali, nakita ko ang isang figurang nakatayo sa gilid ng kalsada. Si Marco. Malayo na ang itsura niya sa lalaking nakilala ko 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang damit ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay tila hindi naaalagaan. At ang amoy ng murang alak ay humahalo sa hangin sa paligid niya. Nang makita niya ako, sinubukan niyang lumapit, ngunit agad siyang hinarang ng aking mga security guards. Althea! Althea! Sandali lang! Patawarin mo ako! Nagkamali ako! Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon at pait. Iniwan ako ni Bianca matapos niyang limasan ang natitira kong pera. Si Mama, may sakit at kailangan ng panggamot. Utang na loob, Althea, asawa mo pa rin ako. Huminto ako sa tapat ng aking sasakyan at dahan-dahang tinanggal ang aking sunglasses. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may matinding pait at awa.
Ang lalaking ito na dating naghari-harian sa aking buhay ay tila ba isang maliit na insekto na lamang na ngayon. Marco, bulong ko, sapat na para marinig niya sa kabila ng ingay ng trapiko. Ang asawa mong si Althea ay matagal nang namatay sa gabing pinalayas mo siya sa ulanan. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay ang taong binuo mo mula sa sakit. Huwag mo nang gamitin ang salitang utang na loob sa akin. Dahil sa bawat pagkakataong pinagsilbihan kita habang niloloko mo ako, ikaw ang nagkaroon ng utang na hindi mo kailanman mababayaran. Pumasok ako sa loob ng sasakyan nang hindi na lumilingon. Sa loob, naroon si Liana, abala sa pagbabasa ng kanyang libro. Ito ang aking golden moment, ang makita ang aking anak na payapa, malayo sa ingay at gulo ng nakaraan. Hinaplos ko ang kanyang buhok at naramdaman ko ang lambot ng kanyang balat. Isang paalala na ang lahat ng paghihirap ko ay nagbunga ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Liana nang may matamis ng ngiti. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan wala nang mananakit sa atin, anak. Isang lugar kung saan tayo naman ang magiging masaya. Sagot ko habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng gusali ng kumpanya sa aming likuran. Ngunit habang papalayo kami, nakatanggap ako ng isang balita sa aking cellphone. Si Bianca ay formal ng kinasuhan ng malakihang fraud at ang ebidensyang nagdiin sa kanya ay nanggaling sa isang hindi kilalang source, isang taong matagal na palang nagmamasid sa dilim. Sino ang misteryosong tagapagtanggol na ito na tila alam ang bawat galaw ni Marco at Bianca at hanggang kailan magtatago ang katotohanan sa likod ng mga lihim na ngayon palang unti-unting nabubunyag. Ang dating hapdi ng bawat sampal ng tadhana ay napalitan na ng tamis ng bawat tagumpay na aking tinatamasa. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng aking bagong opisina, pinagmamasdan ng babaeng hindi ko akalaing mabubuo mula sa mga piraso ng aking pagkakawasak. Wala na ang bakas ng takot sa aking mga mata. Wala na ang lamyos ng pagiging sunod-sunuran. Ang bawat guhit sa aking mukha ngayon ay sumisimbolo sa isang laban na aking naipanalo ng mag-isa. Isang balita ang nakarating sa akin tungkol kay Mama Remedios. Siya ay nananatili ngayon sa isang maliit at madilim na paupahan, malayo sa karangyaan ng mansyong dati ay ipinagmamayabang niya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng luma at basang semento. At ang kanyang mga perlas ay naisanla na lahat para lamang may maipambayad sa kanyang mga gamot. Wala nang nagsisilbi sa kanya, wala nang yumuyukod sa kanyang bawat utos. Ang bawat gabi niya ay puno ng pagsisisi habang inaalala ang bawat pagmamalupit na ginawa niya sa tanging taong tunay na nag-alaga sa kanya. Si Marco naman ay naging isang anino na lamang sa mga bar at gilid ng kalsada. Nawalan siya ng lisensya sa negosyo at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kabiguan. Isang gabi, nakita ko ang isang video sa social media kung saan pilit siyang pinalalabas sa isang establishmento dahil sa kalasingan. Ang dati ay makisig na lalaki na aking minahal ay tila isang basahang itinapon at hindi na muling mapapakinabangan. Si Bianca naman ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas. Ang kanyang kagandahan ay unti-unting kumukupas sa likod ng mga malamig na rehas na bakal. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi na nagbibigay sa akin ng galit. Ang katarungan ay nakamit na at ang aking puso ay sapat na ang katahimikan. Sa halip na magtanim ng puot, itinayo ko ang Althea's Haven, isang pundasyon na nagbibigay ng kanlungan at bagong simula para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang makita ang kanilang mga ngiti habang natututong tumayo sa sariling mga paa ang naging tunay na gamot sa aking mga sugat. Dumating ang araw na pinakahihintay ko, ang graduation ni Liana mula sa elementarya.
Ang auditorium ay punong-puno ng mga magulang at ang amoy ng mga bulaklak at sariwang medalya ay humahalo sa kaba at saya ng bawat pamilya. Nang tawagin ang pangalan ni Liana para sa kanyang honors, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ito ang aking golden moment. Nang lumakad ang aking anak sa entablado, tiningnan niya ako at ngumiti ng napakatamis. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang bunga ng aking bawat sakripisyo. Siya ang aking tagumpay, ang aking muling pagsilang. Pagkatapos ng seremonya, inimbitahan akong magsalita sa harap ng lahat bilang isa sa mga pangunahing donor ng paaralan. Umakyat ako sa entablado, ang bawat hakbang ko ay matatag at puno ng dangal. Ang liwanag mula sa mga spotlight ay tila yumayakap sa akin, nagbibigay ng ningning sa aking buong pagkatao. Tandaan niyo, panimula ko, ang aking boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ang pagtatapos ay hindi lang tungkol sa diploma. Ito ay tungkol sa kakayahang bumangon muli matapos tayong dapaan ng mundo. Ang buhay ay hindi sinusukat sa kung gaano kakaraming beses nasaktan, kundi sa kung gaano kakatapang na hinarap ang bukas ng may dangal at pagmamahal sa sarili. Bumaba ako sa entablado at sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Liana. Naramdaman ko ang lambot ng kanyang toga sa aking balat at ang bango ng kanyang buhok na tila isang dalisay na panalangin. Sa labas ng paaralan, ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Ang hangin ay sariwa, malamig, at tila nagdadala ng mga bulong ng kapayapaan. Isang itim na kotse ang huminto sa aming tapat at lumabas si Attorney Javier para batiin kami. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang hawak na mga papeles ng demanda. Isang simpleng pumpon ng puting rosas ang inabot niya sa akin. Isang tanda ng respeto at pagkakaibigan na walang hinihinging kapalit. "Congratulations, Althea! You finally made it!" Nakangiting sabi ni Javier. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang gabi ay dahan-dahang dumarating. Hindi na ako natatakot sa dilim dahil alam ko na ang bawat gabi ay may kasunod na umaga. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay naging mga bituin na ngayon ay nagbibigay liwanag sa aking landas. Hinawakan ko ang kamay ni Liana nang mahigpit habang naglalakad kami patungo sa aming bagong sasakyan. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi, kundi isang masayang awit ng kalayaan. Tumingala ako sa langit at muling binigkas ang mga salitang nagpabago sa aking buhay. Ako si Althea, at ito ang aking bagong simula. Sa dalampasigan ng isang malinis at tahimik na isla sa Palawan, dahan-dahang humahalik ang mga puting bula ng dagat sa aking mga paa. Ang bawat banayad na paghampas ng tubig sa pampang ay tila isang ritual ng paglilinis, tinatangay ang huling bakas ng alikabok mula sa aking nakaraan. Ang sikat ng araw ay hindi na nakapapaso. Ito ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng ningning sa aking balat. Wala na ang amoy ng luma at madilim na kusina dahil ang hangin ngayon ay puno ng bango ng alat ng dagat at sariwang sampagwita. Nakatayo ako ng tuwid. Suot ang isang puting linen na damit na malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puno ng kalyo at sugat mula sa pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon, ang mga ito ay malinis at malambot na, ngunit nanatili ang lakas sa bawat daliri. Ang bawat pilat na natitira ay hindi na tanda ng sakit, kundi mga medalya ng aking katatagan. Sa malayo, nakikita ko si Liana na tumatakbo sa maputing buhangin. Ang kanyang tawanan ay humahalo sa himig ng kalikasan. Siya ang aking obra maestra, ang aking pinakadakilang tagumpay. Ang makita siyang malaya at hindi natatakot sa sarili niyang anino ay sapat na kabayaran para sa lahat ng gabi ng aking pagluha.
Nabalitaan ko ang huling balita tungkol sa pamilya Rodriguez mula kay attorney Javier sa isang maikling liham. Si Marco ay tuluyan ng nalubog sa utang at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang hamak na kargador sa pier. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng kargada, kundi dahil sa labis na pagsisisi. Si Mama Remedios naman ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga sariling anino at ang alaala ng isang manugang na itinaboy niya ng walang awa. Si Bianca. Ang balita ay nabubulok na siya sa loob ng selda. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng katarungan. Wala na ang pait sa aking puso. Ang pagpapatawad na ibinigay ko sa aking sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang parusang natanggap nila. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noon dahil ang karupukang iyon ang naging pundasyon ng aking kasalukuyang lakas. Mama, tingnan mo ang nahanap ko. Sigaw ni Liana habang ipinapakita ang isang magandang sigay na nakuha niya mula sa dalampasigan. Ang hugis nito ay tila isang spiral na walang hanggan, sumisimbolo sa patuloy na ikot ng buhay. Napakaganda anak, parang ikaw. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Naupo kami sa buhangin habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay napuno ng mga kulay ng lila, kahel at ginto. Isang engrandeng pagtatapos para sa isang mahabang araw at isang pangako para sa isang mas maliwanag na bukas. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para ituring na buo ang aking buhay. Sapat na ang tagumpay ng aking kumpanya, ang katahimikan ng aking tahanan, at ang pagmamahal ng aking anak. Ang aking muling pagsilang ay hindi nanggaling sa paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi sa pagtuklas sa pag-ibig na matagal nang nakabaon sa loob ng aking sariling pagkatao. Natutunan kong ang tunay na reyna ay hindi ang babaeng nakaupo sa tabi ng hari, kundi ang babaeng kayang magtayo ng sarili niyang kaharian mula sa mga guhong iniwan ng iba. Hinigpitan ko ang yakap kay Liana habang ang unang bituin ay nagsisimulang kumititap sa kalangitan. Ang dilim ay wala ng kapangyarihan sa akin dahil ako na mismo ang pinagmumulan ng liwanag. Sa wakas, malaya na ako. Sa wakas, payapa na ang aking kaluluwa. Ako si Althea. Namatay ako sa sakit, ngunit muling nabuhay ng may dangal. At ang kwentong ito ay hindi nagtatapos dito dahil ito pa lang ang tunay na simula ng aking walang hanggang kaligayahan.